Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga suking tagapakinig ng channel na ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Edna, 28 anyos at nagtatrabaho bilang janitress sa isang pribadong ospital sa Gawing, Caloocan. Ayon sa mga nakakahalubilo ko, may itsura daw ako at makurba pa rin ang pangangatawan kahit na may anak na. Makinis din daw ang kutis ko, kaya nung unang tingin daw nila sa akin ay hindi mapagkakamalang janitress ang trabaho. Akala daw nila nurse ako, kung hindi lamang sa suot kong uniforme. Kung sa bagay, bata pa lamang ako ay pangarap ko ng maging isang nurse. Ngunit dahil sa kahirapan ng buhay at kawalan ng kakayahang makapag-aral, ay ganito lamang ang inabot ko. Minsan nga, pinagtatawaran ko na lang ang sarili ko sa tuwing sinasabi kong, ang mahalaga, sa ospital pa rin naman ako nagtatrabaho araw-araw, kahit sabihing mop at tile cleaner ang hawak ko, imbes na injection at listahan ng mga pasyente. Dahil sa biro kong yan, ay naging close kami ng isang doktora na itago na lang natin sa pangalang Charles. Pamilyado na siya, tulad ko. Mataas ang pinag-aralan at maganda ang estado sa buhay. Pero masasabi kong napaka-down to earth pa rin nitong tao dahil hindi lamang siya mabait sa mga nurse, kung hindi sa lahat ng mga nakakahalubilo nito sa loob ng ospital. Ngunit may mga sabi-sabi sa mga kakilala ko na mag-iingat daw ako dahil may pagkapilyo itong si Doc, lalo na sa mga babaeng natitipuhan niya. Pero ganun pa man, binaliwala ko na lang ang mga sabi-sabing yun dahil mukha naman talagang mabait ang matanda. Isa pa, sa edad na 50, ay hindi naman na siguro siya yung lalaking naghahanap pa rin ng aliw. Oh, Edna, may problema ba? Medyo natatawa niyang tanong nang mahuli nito akong nakatulala bit-bit ang mop. Wala naman po, Dok. Maiksing tugon ko naman. Napailing siya bago muling nagsalita. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Alam kong kuwela at makulit ka kapag wala kang problema. Sa puntong yun, wala naman akong nagawa kundi aminin ang problemang bumabagabag sa akin. Namilipit na naman kasi yung tiyan ng anak ko kagabi, Dok. Hindi ba nabanggit ko sa yung mahirap siyang matunawan magmula pagkabata? Niluto ko naman ng mabuti yung gulay kagabi pero wala pa rin eh. Nakita ko sa mga mata nito ang pag-aalala niya para sa anak ko. Baka pwede ko siyang dalhin sa klinik mo, Dok. Kaso matagal pa yung sahod ko eh, sa katapusan pa. Labis man ang pag-aalala ko, pero sinubukan ko pa rin magbiro sa harapan ng matanda. Kung pwede nga sanang kiss na lang ang bayad sa check-up, kaso hindi pwede. Tiningala ko si Doc, kung kaya naman mabilis na nagtama ang mga mata naming dalawa. Bakit naman hindi pwede? Pwede ngang sobra pa sa kiss. Biro nito sabay tawa ng mahina. Nang marinig ko ang biro niya, mas lalo akong naloka at halata sa mukha ko yun. Imposible naman kasing pumatol ang isang katulad niya sa isang hamak na janitress lamang. At ang malala pa dun, sabihin mang biro lang ang lahat pero pamilyadong tao kaming dalawa. Sakto namang may dumaang mga tao sa kinaroroonan namin, kung kaya't napagitnaan kaming dalawa ng matagal na katahimikan. Walang halong biro, Edna. Mahinang bulong nito. Hindi naman siguro masama kung susubukan mo, di ba? Malay natin, mapag-usapan natin ng maayos. May ibang ibig sabihin to sa isip ko tungkol sa sinabi niya, pero hindi ko na lamang to pinansin dahil baka nagbibiro lamang siya talaga.
Minabuti kong bitbitin na lamang ng mahigpit ang aking map para magpaalam sa kanya. Marami pa akong tatapusin dahil masyado pang mataas ang sikat ng araw para magpahinga. Lumipas ang 1 linggo na puro trabaho, pag-aasikaso sa aking mga anak at gawaing bahay lamang ang naging buhay ko. Sinubukan ko nalang kalimutan ang naging usapan naming dalawa ni Doc, kung kaya't bumalik din sa normal ang pakikitungo naming dalawa sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw na muntik ko na namang itakbo sa ospital ang anak ko dahil magdamag itong pabalik-balik ng banyo kahit adobong sitaw lang naman ang inulam namin. Sinubukan kong sabihin sa asawa ko ang problema namin. Ngunit sinabi nitong bilhan ko na lang daw ng gamot sa tindahan ng bata para guminahawa ang pakiramdam. Hindi ko naman matiis na makitang namumutla ang anak kong nakahiga sa kama, lalo na't nasa elementarya pa lamang to, pero marami na siyang nararamdaman. Panawid gutom na lang kasi ang ulam na niluto kong yun. Hindi pa maganda ang naging epekto sa kanya. Wala naman din akong nagawa dahil alam kong mag-aaway lang kaming mag-asawa kung magpupumilit pa ako. Sakto lang naman ang sinasahod ko at natatanggap niya tuwing linggo para maitawid ang pangangailangan namin sa araw-araw at rentang binabayaran namin buwan-buwan para sa tinitirhan naming bahay. Nagigilty nga ako dahil hindi ko nagagawang asikasuhin ang anak ko dahil kailangan kong magtrabaho. Mabuti na lang at malapit lang ang ospital na pinagtatrabahuhan ko, kung kaya't mapupuntahan niya ako kung kailangan. Mukhang wala ka na naman sa mood, Edna. Ito merienda. Para akong naistatwa ng inilapag ni Doc sa harapan ko ang ensaymada, maging ang bagong bili nitong juice. Habang tinitingnan ko ang pagkaing nasa harapan ko, hindi ko maiwasang huwag madismaya sa katotohanang mas mabuti pang ibang tao, alamang pinagmumula ng stress ko. Habang ang asawa ko naman, talagang nakapokus lang sa kung anong mayroon at hindi para sa ikabubuti ng aming pamilya. Kung pwede lang talagang magtakwil ng asawa, baka matagal ko nang ginawa. Kinabukasan ng tanghalian, walang ibang bakanting upuan sa cafeteria kung hindi sa bandang kaliwa lang nito. Saktong andun si Doc. Kahit gustuin ko mang umiwas ay doon na lamang ako naupo. Hilihim naman akong nailang sa kanya. Nahiya din tuloy akong kunin ang dala kong baunan dahil 1 pirasong itlog lang ang ulam ko para sa tanghalian. Kung bakit ba naman kasi pinagbawalan akong kumain sa stockroom. Akin na yan, Edna. Ganon na lamang ang gulat ko nang subukang kunin ng matanda ang lunchbox ko para saluhan siya sa mesa. Hindi sinadyang nagdikit ang mga kamay namin hanggang sa magtama ang mga mata naming dalawa. Imbis sa tanggapin ang alok niya, ay wala tuloy akong nagawa kung hindi magdahilan na may nakalimutang kunin sa stockroom. Akala ko'y nakatakas na ako ng tanghaliang yun. Pero muli kaming nagkaharap sa stockroom at napamaang na lamang ako habang nakatingin sa kanya. Ilang beses ko pa itong tinanong kung anong ginagawa niya, pero hindi niya ako sinagot hanggang sa mas lalong lumalim ang usapan naming dalawa. Bakit kasi sobrang bait mo sa akin, Doc eh? Dahil ba may gusto kang makuha? Prangka kong sambit para sulitin ang pagkakataon. Tulad ko, ganon din naman ang ginawa nito. Mali ang pagkakaintindi mo. Gusto kitang tulungan. Hindi lang ang bagay na yun ang habol ko sa'yo. Pero marami namang nurse dyan. Hindi ako na janitress. Wala siyang naging sagot sa akin kung hindi-hindian na lamang ako na para bang nag-aantay na muli akong magsalita. Kung alam mo lang, kung ilang beses ko pong pinag-isipan ang naging alok mo sa akin. Sabi ko at napayo ko na lamang. Maraming beses na pero
Ayokong payagan ng sarili ko dahil alam kong mali. Humakbang ito papalapit sa akin, dahilan para mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. May asawa ka, may asawa ko. Pero pwede naman nating tulungan ang isa't isa nang hindi nila nalalaman. Sa sinabi niyang yun, pakiramdam ko'y lalo akong napalapit sa tuksong pilit kong iniiwasan. Pag-isipan mong mabuti. Tapos mag-usap tayo pagkatapos ng work ko bukas. Sa klinik ko. Sabi niya. Kinabukasan, kinakabahan akong pumasok sa trabaho dahil malamang ay magkikita na naman kaming dalawa at siguradong mababanggit nito ang alok niya kahapon. Inayos ko na lamang tuloy ang mga gamit sa stockroom at saka napagpasyahang apurahin ang paglilinis ng area ko. Nang sa ganun ay hindi ko siya makasalubong o makita ng maaga. Pero hindi pa man ako nakakarating ng dulo nang matanawan ko itong nakatayo malapit sa ward. Taranta tuloy akong napayuko para umiwas ng tingin sa kanya. Sakto namang may iilang mga taong dumadaan kaya naisip kong sumabay sa paglalakad nila. Malapit na sana akong makalampas ng ward ng mga oras na yon. Pero bigla naman siyang nagsalita. Saan ka pupunta, Edna? Tanong niya na hindi man lang naaalis ang tingin sa daan. Nakalagay ang dalawang kamay nito sa bulsa ng suot niyang puting medical gown. Nagkunwari naman akong walang naririnig na para bang ibang tao ang tinatanong niya at hindi ako. Yung iniintay kong sagot mo, napag-isipan mo na ba ng mabuti? May seryosong boses niya na pabulong. Pero sa mga oras na ito, ay nakatingin na siya sa akin. Sagot ko po, pagmamaang-maangan ko pa. Seryoso niya naman akong tinitigan lang. Hanggang sa wala akong nagawa, nang sinabi nitong sumunod ako sa kanya para makapag-usap na kaming dalawa ng masinsinan. Akala ko ba pagkatapos ng work mo tsaka tayo mag-uusap? Tanong ko sa kanya nang magawa naming marating ang klinik niya. Tapos na nga ang trabaho ko kaya kinausap na kita. Umiwas na lang ako ng tingin. Ngunit agad niya namang ibinalik ang tingin ko sa kanya. Hinintay ko itong magsalita ulit pero wala naman akong natanggap ni isang salita mula sa kanya. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang bigla niya akong suyuin sa labi. Yung halik na mabilis lang pero ibang klase ang naging epekto sa pagkatao ko bilang babae. At ang masama pa, hindi ako tumutol. Sabi na nga ba't papayag ka? Magkaharap lang kaming dalawa nang hatakin niya ako papalapit sa kanya. Nang tuluyan ng magdikit ang katawan naming dalawa, ay halos mawala na ako sa sarili. Kasi, alam ko namang mali pero hindi ko na naituloy ang sasabihin nang inunahan niya akong magsalita. Ako nang bahala sa check-up ng anak mo. Libre na rin pati gamot. Hindi ko na naintindihan ng mabuti ang iba pa niyang mga sinasabi. Namalayan ko na lang kasi na tuluyan na niyang nakalas ang butones ng uniforme ko. Gustuhin ko mang tumanggi, ngunit hindi ko na nagawa, lalo na nang tuluyang dumapo ang mga haplos niya sa aking katawan. At sa huli, wala sa sarili kong naibigay sa kanya ang sarili ko. Kusang binukas ko ang mga binti ko sa mismong higaan ng mga nagiging pasyente niya. Hinayaan ko siyang pagsawaan ako ng mga sandaling yun. Ako man ay nakinabang din sa alapaap na isinukli niya sa akin. Halos yakapin ko siya ng mahigpit ng mga oras na yun. Buong husay niya akong pinagsilbihan na para bang ako ang misis niya. At aaminin kong kahit matanda na siya, ay hinding-hindi ko yun makakalimutan. Nang umalis si Doc mula sa klinik, ay naging sobrang tahimik ng paligid. Wala akong ibang narinig kung hindi ang hingal ko sa pagod. Oo't sabihin mang pagkakamali ang pumatol ako sa isang pamilyadong tao. Ngunit naging daan naman yun upang mabawasan ang isipin ko mula sa karamdaman ng aking anak. Matapos ang check-up, tinanong pa ako ng asawa ko kung saan raw ako kumuha ng pera
na ginastos ko, maging ang perang pinambili ko ng mga gamot. Hindi ko naman sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Basta't nabanggit ko lang dito na may mabait na doktor na sumagot sa mga pangangailangan namin. At hanggang ngayon, wala itong kaalam-alam na tinutulungan pa rin ako ni Doc kapalit ng dangal ko bilang babae hanggang sa tuluyang gumaling na ang anak namin. Sabihin mang may kapalit ang ginagawa nitong kabutihang loob, ngunit tinanggap ko na lamang ang sitwasyon, lalo na at may usapan naman kaming dalawa na oras na lumipat na ito sa pampublikong ospital sa susunod na buwan ay matatapos na rin ang lahat. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.